Alas 5:10 na. 1 Western Visayas na. Mga balita nga atong tutukan sa mga Miyerkules, ginaaligar pagkuha sa barangay officials sang porsyon sang kwarta halin sa assistance to individuals in crisis situation nakalabot na sa DSWD 6. Pila ka mga residente sa barangay Quintin Salas Haro nagaligar nga ginbuhinan sang barangay ang 10,000 pesos nila nga ayuda halin sa DSWD. 5 ka maghimata nga naanod sa baha sa paglaslas ng Baguio Tino sa Bago City, ginlubong na. Campus ng University of San Agustin sa Haro, Iloilo City, ginpuhag sang bomb threat. Balay, isang mag-asawa nga lunsay empleyado sang gobyerno, ginsulod sang kawatan sa La Carlota City. Kag empleyado sang LTO6 nga ginreklamo nga fixer sa mga motorista nga may traffic violations gin-suspend. Isa pa ka job hire employee gin-kakas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon, Western Visayas, kag Negros Occidental. Malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanunang balita, 10,000 pesos nga ayuda sang DSWD ginaaligar sa mga residente sa barangay Quintin Salas Haro nga ginbuhinan sang 8,000 pesos sa barangay sa payout kahapon. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa barangay Quintin Salas Haro, Iloilo City. Kim? Jert, ang tagsa ka piso ang dako nga bagay para sa mga imol nga residente diri sa barangay. Gani ang dako nga pagbuhin sa ila ayuda ang tumanila nga ginkanismaya. Kuwarta na, nangin bato pa. Ini ang sentimiento sa mga residente sang barangay Quintin Salas sa Haro sa ginpatigayon nga payout sang DSWD kahapon. Ini matapos ginapahayag nga ang 10,000 pesos nga food assistance nahimo na lang 2,000 pesos. Sunod sa 42 anyos nga si alias Indaya, bilog nga 10,000 pesos ang ginhatag sa iya sang personnel sang DSWD. Apang sang pagwa na, duwa ka tinao ni punong barangay Rizalin Delbo ang nagabantay, kag ginkuha ang 8,000 pesos sa iya. Paglabo to sa exit, may gabantay dito. Bata-bata ka kapitan nga ging nga dito sa piyak nga kwarto kay dito ibilin ang 8,000. Nadlok man sila magpabutiyag sa nga muna, yung basi kontrahon man kami ni Kap. Suno ka alias Indaya, Domingo sang ginpapirma siya sang pormas nga makabaton ini sang ayuda. Ginpahibalo na ini nga daan nga 2,000 pesos lang ang iya makuha sa 10,000 pesos. Kaya ang bal nila nang may post lang kuno sa iban kay ginpili lang among nang bal nila. Damo ga. Oo. Damo gani ang naglalain buot dito sa may sulod namon nga muna. Bala diatag naman ako no sa iban nga wala kakuha. Amo nambal ni ginpetsindi ni Kap samon. Masakit para kay Ray bilang isa ka stroke patient ang ginhimo nga pagbuhin sa barangay sa ayuda. Kagano nga tao dapat na lalay man dano. Hindi nga bulon pang hindi anda. Sunod sa mga residente, ang payout ang ginalikipan man sa iban pa nga barangay sa Haro. Sunod sa DSWD 6, ang payout ang kabahin sa assistance to individuals in crisis situation. Ini ang paagi sa food assistance para sa vulnerable sectors nga naapektuhan sa pagsaka sa inflation. Gina-encourage namon ang ining mga taga-reklamo nga mag-execute sila sa affidavit o mag-file formal complaint. Wala namon ini siya ginatoleral kag ginahambal ginang beneficiary sa inyo nga wala sang bisan sino nga makabuhin sa assistance nga ginahatag para sa inyo. Sunod sa ahensya, kung matuod man gid, iligal ang ginahimo sang barangay. Depensa sang ahensya, maid-id ang ilang proseso sa pagpili sa mga benepisyaryo. Ginasiguro man nga makalabot ang kabugusan nga ayuda sa mga benepisyaryo. We have the integrity measures. That's why we to prevent this similar incident, the DSWD continue to strengthen our monitoring mechanism by installing sa mga help desk sa amon nga mga payout areas. Wala sa ilabalay kag sa barangay hall si punong barangay Delmo sang gidkatuan sang news team. Wala man ini nagasabat sa amon tawag.
Jert, nagalaom ang mga nagreklamo nga benepisyaryo nga mabalik pa sa ila ang 8,000 pesos. Samtang sunod naman sa DSWD6, isolated case ang ini nga insidente diri sa Barangay Quintinsalas, Haro. Apang nagahingyo sa mga pumuluyo nga gilayon mag-report sa DSWD personnel kung may makitaan nga kasubo nga modus sa tion mismo sang payout. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Kapuso Kim Salinas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jert, mga kapuso, madamo gid nga salamat. 5 ka maghimata sa Bago City, Negros Occidental nga lakip sa mga napatay sa paglaslas sang Bagyo Tino, ginlubong na. Illegal logging isa sa mga ginalantaw rason sang pagbaha sa probinsya. Yaring balita nga aton gintutugan. Napuno sang emosyon ang pagdulong sa ulihi nga palahuwayan sa 5 ka maghimata nga ginbawian sa kabuhi matapos maanod sa baha sa Bago City sa paglaslas sa Bagyo Tino. Lakip sa magibawian sa kabuhi ang senior high school teacher nga si Roselyn Sinoro. Pinagi sa isa ka video, ginbalikan sa iya mga katrabaho ang iya hinimuan sang buhi pa. Wala man nasalbar ang iya iloy nga si Jenilyn, amay nga si Roy, kag ang mga manghod niya sanday Ellen May kag Joy. Sakit. How many days? Wala tulog, wala kaon. Pero kinanglan ko maging strong tungod sa family. Sakit-sakit. Ang mga suod nga abyan ni Ellen May, hindi kuno malipatan ang kabuot sini kag pagka-positibo sa kabuhi. Lian kong diin ka man so bang tanay guide mo na lang kami. Hindi ka git naman malimtan. Mambang ko lang git. It's God's purpose. God's plan sa iya nga kabuhi. Sa pagtaliwan sang 5 ka miyembro sang pamilya, may paglaong gihapon sila nga makita ang lawas sang 3 pa ka mga minor de edad nga 13, 6 kag 4 ka tuig nga nagkapabilin nga missing. Sa paglaslas sang Bagyo Tino, isa ang banwa sang Nakasaliana sa pinakaapektado. Sa obserbasyon sang LGU, madamo sa mga kahoy nga naanod kag nangin rason sang pagsupon sang pila ka waterways. Ang tanan nga source or ang cause sang aton nga pagbaha is ang mga dagko nga timber bala. So meaning to say haligid sa kanaon. Sunod kay 4th District Representative Jeffrey Ferrer, kinahanglan na nga matap ng illegal logging nga nagaresulta sang pagbaha. Kung may illegal logging, illegal na nga daana, isala na. Pero ang ako naman yung observation, well, of course, kung part of that, wala tamay mo, may mga upper part na gina-develop nila na it should be the call of call to attention sa DNR na to inventory o inspection nila kung ano man to sa babaw ang ginahimo dito. Opo, Jeril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas. Mga Kapuso, University of San Agustin Basic Education Department Campus sa Barangay Sambagharo nakabaton sa bomb threat. Si John Sala nakatutok. I have planted 6 time bombs in the campus. Ini ang mensahe nga nagtublag sa mga ginikanan estudyante kag manunudlo sa University of San Agustin Basic Education Department sa Barangay Sambagharo kay nasang aga. Sa investigasyon sang Haro Police, nakabatot sang mensahe ang mga manunudlo halin sa isa ka ginapatian fake social media account. Nakasaad diri nga may ginbutang nga 2 ka bomba sa kindergarten kag 4 naman sa main building sang eskwelahan. Nabutang man sa naglaptang nga mensahe nga ginihimo ang bomb threat tungod sa unjust treatment o kung wala nagakaigo nga pagtrato sa mga manunudlo sa mga estudyante. Gin-check nila kag ginalantaw ang kung sino ang tag-iya, naka-private kag wala sang data or data nga nakabutang sa isa ka messenger, but sa on the part naman sang aton nga PNP magtinguha kita nga ma-identify, ma-locate kag makilala ining tag-iya sang messenger nga nagpalapta sang among ining bank threat. Bangod sinigid tipo ng mga estudyante kag ginpahibalo nga may fire drill na nga patigayunon. Matapos natipon ng mga estudyante sa open space, gilayon nga ginpahibalo sang school administration ang mga ginikanan kag guardians. Sulo sa iloy nga si Cathy nakalabot man sa ilang nga group chat ang among nga pamahog, gani insigida ini nga nagpadulong sa eskwelahan agud sugato ng iya bata. Pina-fire drill sila kuno abalisin ng balasang teacher ng fire drill lang ay nalaging pabalo
bomb threat na pala. Panic na ang parents, ginsugad na ang bawat isa. Isa-isa nga ginchekyar sa mga kapulisan ng mga buildings. Pasado alas 10 ang aga na sang gindeklarar nga cleared kag wala sang bomba nga nakita sa sulod kagwa sang eskwelahan. Gindeclare sang aton nga EOD no nga clear ang area for any destructive bomb or mga bomba nga makahalit sa aton mga estudyante. Gintinguan sa news team makuha ang bahin sa bulutuan apang wala pa ini sang opisyal nga pahayag. Upod kay Hasti Siato, John Sala. 1 Western Visayas. Sa Negros Occidental, masobra 100,000 pesos nga balor sa pagkabutang ka cash nataban sang kawatan matapos ginsulod ang balay sa mag-asawa sa La Carlota City. Nakatutok ay Irene Pedreso. Naganilapta ang mga gamit sa salog. Bukas ang mga cabinet, kag drawer sa sulod sang kwarto. Guba man ang doorknob. Ini ang sitwasyon sang balay sa mag-asawa nga engineer sa Barangay 3 Poblasyon sa La Carlota City kahapon November 11 matapos ginsulod sang wala pa makilalaan nga kawatan. Suno kay Alias May, alas 12:30 naghalin sa balay ang iyabana. Malis siya ng 30 minutes lang kasi may pinahatid ako sa office. Ginkakibot kuno sang iyabana nga kasubungan ginpang-ukay ang mga gamit nila sa kwarto. Pinuhos niya po yung laman sa bed, pero yung laman po no na pitak ko, na nandun yung ID ko, dinala niya po, tsaka yung may ibang documents, may iba na nadala po. Bagluwas sa personal nga mga gamit kag wallet nga may unod nga 1,000 nga cash, ATM kay iban pa nga dokumento, nataban man sa kawatan ng duha ka laptop nga may kabuusan nga balon nga masobra 150,000 pesos. Pareho nga nagatrabaho sa La Carlota City LGU ang mag-asawa nga posible ginbantayan sa kawatan nga maglakat ang mga tawo sa balay antis nagsulod kag nangguba sang puwerta. Ayo, dito naman kita man mambal dito martilyo oras loto, ginulat yung lagur nga maglakat ng engineer. Nagapangita pa sang dugang ebidensya ang kapulisan kasubong sang CCTV agud matumod ang sospek kag posible kaupdanan sa mga ini. Irene Pedreso, 1 Western Visayas. 49 anyos nga lalaki na samaran matapos gintiro sang upod sa Ilimnan. Suspect arestado. Si John Sala nakatutok. Yara na sa kustodiya sang Maasin Police si Sunny Espero, 28 anyos. Si Sunny ang ginatudlo nagtiro sa isa ka chainsaw operator sa Barangay Dalusan, Maasin, Iloilo, pasado alas 11 Lunes ang gabi. Suno sa officer in charge ang Maasin Police nagpakig-angot ang kapulisan sa barangay official sa Barangay Tuy-an West. Dito natultulan ang sospek kag ginnegosyar nga mag-surrender. Nag-surrender nga suspetsado. However, ang iyang gamit nga armas dati sa pagpamangkot natin sa iya during sa nagapalagyo siya na madulong nga mga pagdito sa Dalusan. Nawigit na daw hindi iyang armas based man siya ang aligasyon. Pila sa tuong at siya nang naagom sang biktima kilala kay Romel Sariego, 49 anyos ang Barangay Abilay, Maasin. Hinubog kag pagkaimpito ang gintunaan sang insidente base sa investigasyon sang kapulisan. Updanay nga nag-inom-inom sang makahulubog nga elimnon ang biktima kag ang sospek. Wala sang daan nga hiliguttanon ang duha. Nag-lumutad sa pagbaitbae tungod sa kahulubog ng elimnon. And then nagpulik ng suspect pag nagkuha ini siya sa armas. Pagbalik niya, nagbais na siya sa atong mga biktima. At dito na naglungkad siya ang pagtiro sa atong suspect sa atong mga biktima. Una nga gindala sa Haniway District Hospital si Sariego apang sang ulihi ginsaylo ini sa isa ka ospital sa Iloilo City para sa nagakaigo nga pagbulong. Ang suspect naman ang nagapangatubang sa karon sang reklamo nga frustrated murder. Upod kay Hasti Siato, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka regular kag isa ka job order employee sang Land Transportation Office 6 gin-suspend kag gin-terminate bangod ginaaligar ang nagaserbe fixer kag protector sang traffic violators. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. 3 ka bulan nga preventive suspension ang ginpapanaog sa babae nga regular employee sang Land Transportation Office 6 sa idalom sang Operations Division. Samtang nagapadayon ang investigasyon sang ahensya, wala ini sang sweldo sa sulod sang 3 ka bulan. Ang empleyado ang ginaaligar na gumeter sang grave misconduct, falsification of official documents, serious dishonesty, conduct prejudicial to the best interest of the service, kag paglapa sa ease of doing business.
Ini ang ginaligan nagserve nga fixer sa motorista nga si alias Nonoy, 25 anyos, kag residente sa probinsya sang Iloilo. May bayolasyon kuno ini nga unregistered vehicle kag reckless driving. Oktubre 15, sanggin message ni sang empleyado gamit ang dummy account sa Messenger. Nagtanya gini nga sa baylo 12,000 pesos nga multa. 8,000 pesos na lang ang bayaran sa dala ng tip. Personal nga nagbayad si alias Nonoy sa empleyado sa opisina. Nagtuta ako ay tungkol sa resibo. Kaya ang resibo niya, color, tapos nung glory, nung urot, yung pag-check ko dito sa, sa may window, sa cashier, kung okay, ipakita na sa amon yung basically ang resibo. Tuma na paghinulsol ni alias Nonoy nga sa baylo makakinot, mas nagastuan pa bangod na tuntuhan. Sa karon, nagapabilin nga naka-alarm ang iya sa lakyan bangod wala pa masettle ang bayolasyon. Dati, nagbayad na lang kami sa hindi gamay naman natin tinutukan. Hindi kita magagyo sa fiction. Samtang isa naman ka job order employee sa idalom sang admin office ang gin-terminate sang ahensya. Ini ang ginaligar na gaserbe nga protektor sang traffic violators. May mga flag down nga gapa hulat-hulat kay tawgan siya. Di pagtikitan, social amariglo. So that is a clear case of fixing. Pagklaro sang LTO-6, wala ginatolerar sang ahensya ang kasubong nga modus. Kadto ka sa operations division. And then isettle mo to, mo magbayad ka. Kung may gina-require sila nga maparehistro ko sa lakyan, iparehistro mo na sa lakyan mo. I-present yung ORCR, bayad ka to, and then i-release mo license. Tagang ka resibo. Si Rex sa Pisar Mabudlay, ginasunod ang hustong nga proseso sa pagsettle sa mga bayolasyon. Hindi ka matungtuhan. Isang burubudlay tayo siguro. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Pagkaon kag tubig, mayor nga problema sa mga apektado nga bagyo ukon sa mga apektado sang Bagyo Tino sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang Vice President Sara Duterte ginbisita ang mga apektado nga residente. Yaring balita nga atong gintutukan. Nadulaan na sang panimalay, nadulaan pa sang palangabuhian. Ini ang palaligban sa 80 anyos nga si Lolo Areneo matapos naglaslas ang Bagyo Tino. Kung pagbuot sa Ginoo, iyan na diretso ya. Isa lang si Lolo Areneo sa masobra 100,000 ka mga individual nga apektado sang Bagyong Tino sa probinsya. Magluwas sa palangabuhian, ginaproblema sang kasubong ni Lolo Areneo ang mainom nga tubig. Ini matapos maapektuhan sang bagyo ang main line sang water source. Kabudlay ka gani, sir. Kabudlay ka gani, kasi yung tubig ang diferensya. Sobra-sobra ganyan experience nga ano. First time pa lang na ako nga nagamo bala sinaw. Pagpuli naman sa balay, among pertan sa kusina, wasak na. Daso ng patisyo namon pagkadto sa kusina, wasak naman. Isa sa nakita solusyon sa LGU ang water filtration machine apang kinahanglan pa nga hulaton ang laboratory result. Subong gina-rush namon kay may ara kay do water filtration machine no nga dra sa patindog namon sa among regional evacuation center. Kailangan pa i-inspeksyonon ang nga potable gid siya. Sa Subo, water rationing lang ana ang temporaryo nga solusyon sa LGU. Samtang, sa pagpadulong ni Vice President Sara Duterte sa Imamaylan City, nagpasalig ini nga tutukan ang problema kag magapakig-angot ang iyang opisina sa ahensya sa gobyerno nga makabulig sa LGU. Inisa-isa ko sa mga tao, pinasagot ko sa kanila kung ano ba yung mga kailangan natin na paghanda sa panahon na lalong-lalo na ng pagbaha at bagyo dahil yun yung pinakamadalas na disaster. Halin sa Imamaylan City, nagdulong man inisang bulig nga pagkaon, tubig, kag iban pang kinahanglanon sa Binalbagan. Moises Padilla, La Castellana, La Carlota City, Bago City, kag sa Bacol City. May hatag man yung livelihood assistance sa mga benepisyaryo. Opod, Kirill Casillo, Adrian Bretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, suspendido sang isa ka bulan ang pagbayad sang housing amortization sa duha ka korporasyon sa idalom sang Department of Human Settlements and Urban Development para sa mga nahalitan sa Bagyo Tino kag Juan. Suno sa Social Housing Finance Corporation, epektibo ang moratorium period para sa mga naapektuhan sa Bagyo Tino sumugod sang November 4 to December 3. Para ina sa mga benepisyaryo nga taga Mimaropa, Western Central kag Eastern Visayas kag Caraga. Pareho nga tinion ang
ang ginhatag nga moratorium period sa National Home Mortgage Finance Corporation sa ilang mga benepisyaryo na gikan sa Central kag Eastern Visayas. May suspensyon man sa pagbayad sang loan ang SHFC sumugod November 11 tubtob December 10 para sa mga taga-NCR, Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, kag Eastern Visayas. Para naman ini sa ukunina sa mga biktima sa Bagyo Juan. Ginbawian sa kabuhi ang duha ka lineman sa Negros Occidental Electric Cooperative o Conoseco sa tungas ng padayon nga pagkayos ang linya sa kuryente bangod sa bagyo. Nagtariwan ang lineman nga si Joseph Talaban matapos naglain ng pamatsyag samtang padulong sa trabaho. Wala man nakasalbar ang lineman nga si Sarex Alonso. Nagkayo ini sang linya sa poste sa aksidente nga nakuryente kag nahulog. Gindala pa ini sa ospital apang ginbawian sa kabuhi. Nagpalabot sa pag-unong ang Noseco sa himata sa duha ka lineman nga ila ginakabig baganihan. Arestado ang 36 anyos nga si alias Bert sa barangay Kaingin Lapas. Sa ginpatigayong nga drug bypass operation sa kapulisan nga ginpangunahan sa City Drug Enforcement Unit sa barangay Laguda Lapas. Nakuha sa subject nga ginakabig nga isa ka high-value individual ang suspected shabu nga nagabalor sa 408,000 pesos. Ang subject ang detained na sa Police Station 2 kag nagapangitubang sa reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patay ang 63 anyos nga lalaki matapos ginuthang sa iyaman lang mismo magulang sa barangay Talungunan, Pasig City. Ginkilala ang biktima kay Aldefonso Padernal nga isa ka construction worker. Ang suspect naman amo si Federico Padernal, 65 anyos, isa ka mangunguma. Base sa investigasyon sa kapulisan, ginaalgar nga yara sa impluensya sa makahulubong nga ilimnon ng biktima kag nagasinggitan. Nabatian ini sa suspect kag nagpati nga siya ang ginapabati-batian sa iyang manghod. Bangod sini, ginkatuan sa suspect ang balay sa iyang manghod kag pagwaas ang biktima. Gintiro ini gamit sang homemade nga 12-gauge shotgun. Naigo sa lawas ang biktima nga gintunaan sa iyang kamatayon. Yara na sa kustodiya sang Pasig City Police ang suspect. Mga kapuso, nag-umpisa na ang proof of purchase promo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal o kung sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. 4 ang may chance nga magdaog sa tig 1 million pesos sa grand draw. May maswerte man nga tagdaog sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos magluwas sa 1,000 pesos daily kag 7,500 pesos weekly cash prizes. Ang official sending of entries nag-upisa sa October 18 tubtob December 26, 2025. Pwede maghulog sang entry sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations kag selected outlets sa Pure Gold nationwide. Maghalog sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o kung magbisita sa official Facebook page kag microsites ang GMA promos para sa complete mechanics kag announcements. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, base fare o kon minimum nga plete sa mga public utility jeepney sa Western Visayas ginaduso nga pasakaan. Si Julius Bilacaol nakatutok. Sa multi-sectoral consultation nga ginpatawag sang Land Transportation, Franchising and Regulatory Board 6 ang Biyernes. Ginpabutyag sa mga transport group sa Western Visayas ang handom nga pasakaan ang base fare o kon minimum nga plete sa mga public utility jeepney. 3 pesos sa modernized, samtang 2 pesos naman sa tradisyonal. Sunod sa chairman sang Western Visayas Transport Cooperative, ini ang ila pamaagi para mabawi ang natala ng asaka sa minimum wage sa mga empleyado, gasto sa maintenance, kag sa mataas nga presyo sang gatong. Nagmahal ang guma, nagmahal ang mga batteries, sa oil, tanan-tanan nga mga pisa, yung nagmalahal, kag ang aton sini-empleyado, natural, may nasulduhan kita. Magluwas sa base fare, magasaka man ang sukot sa per kilometer sa mga PUJ para sa isa ka empleyado sang isa ka transport cooperative. Pabor sa ilang proposal, apang nagakabala kay ini sa mga pasahero. Mas pabor gina sa mga empleyado. Pero ang tawag ang kaluluoy, ang commuter. Ang pasahero nga na istorya sa news team, hindi man pabor. Ilabi na gid para sa mga estudyante. Ang mga pasahero, mga imol man, labi na gid ang mga estudyante, syempre haruson man ang handa nga makaginikanan nga makapangita kang
kwarta para lang sa allowance ka mga bata na pamasahe. Apang ginklaro sang LTFRB6 nga ang proposal sa fare increase ang pending halin pa sang 2022. Kag ang desisyon dire ang yara na sa karon sa ila central office. Antes matapos ang tuig, ginalauman nga makapagwa sang desisyon ang board. Apang kun pila ang balor nga aprobahan, ini ang iga-implementar sa bugos nga pungsod. Once the decision is made, normally it translates to a fare matrix nga ipagwaon na po. Julius Bilacaon, 1 Western Visayas. Mga kapuso, wala pa malubong ang bangkay sa batang lalaki nga nag-edad 2-3 anyos nga nasapuan nga nagasampay sa baybayon sa barangay Inampologan, Sibuna, Guimaras sang Sabado sang hapon. Inibangod ginahulat pa ang pamilya sa La Casillana, Negros Occidental nga ginapahayag na dulaan sa batang lalaki sang damlaglang. Kung hindi pa makaabot ang pamilya buwas o kung wala sa makakumpirmar sa identity sang bata, igalubong na lang inisuno sa Sibunag Police. Sunod sa kapulisan, wala na sang pang-idalom nga panapto ng bata sang nasapuan kagyara na sa advanced state of decomposition. Babusaw magasalod na liwas sa Park and Philippine Area of Responsibility sa buong adlaw ang Bagyo Uwan, pero magamay nga bahin lang sa Pilipinas ang maapektuhan. Sa bulletin sa Pag-asa, uli nakita ang sentro sa bagyo sa kalayoon niya 270 kilometers west-northwest sang Itbayat, Batanes. Nagahulag ini sa mahinay pa na aminhan na sidlangan. Yara sa gihapon na ang signal number 1 sa Batanes sa northwestern portion sa Babuyan Island. Sa latest tracks ng Pag-asa, sunod nga iguon sang bagyo ang Taiwan sa diin magalandfall. Pero padayon nga magahinay kag mahimo nga low pressure area na lang sa masunod nga adlaw. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa sa lapta-lapta nga ulan sa Antique kag iban pangabahin sa Negros Island region. Mga kapuso, 43 days na lang, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag Negros Occidental, subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kakibalo ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.